sinasabi, ano ba yung prioritize natin dyan. Kailangan na namin gawin. Hindi ba namin nagagawa dahil busy kami dyan. Pero at least meron kami ngayon. Ngayon eh. Okay. So, ayan, si BBM, no? Babawasan na daw ang mga biyahe sa abroad. Salamat naman, BBM. No? Wala naman akong problema kung bumabiyahe siya for official, no? Pero nakikita niyo yung galawan ni BBM, no? Parang ano siya yung kailangan niya mag-convince, kailangan niya i-validate yung mga tao sa ginagawa niya. No? Kailangan niyang i-detalye na para paniwalaan siya. Kasi alam niyo ho, parang nakukulangan ng taong bayan sa inyo, Pangulong BBM. No? Mula sa 20 pesos na pinangako nyo nung kampanya nyo na hindi natupad, no? Tapos ngayon naman, after more than 3 years, yung saka bumababa ang rating nyo, saka nyo pinatupad yung 20 pesos na inyong pangako, pero bandang Visayas lang, no? Paano naman ho kami mga taga Manila, taga Cavite? So, kailangan din ho namin yan, no? Alam niyo ho, eto, ang ang question ko lang dito sa ating mahal na Pangulo, no? Although I will be very frank, na hindi ko talaga gusto to na ang kanyang pamumuno. Nung una, okay, siya binoto ko, pero alam niyo ho, sobra akong nagsisisi na. Bakit? Kasi ho, parang alam niyo yung yung spoiled brat, tapos binigyan ng pwesto. Ano nangyayari, no? Alam mo na mahina ka, pinipilit mong laksan. Pinipilit mong maging malakas ka, pero alam mong hindi mo kaya, pinipilit mo pa rin hawakan yung pwesto mo, Pangulong BBM. Sana naman ho, itigil nyo na yan, no? Balik muna tayo dito sa kanyang paliwanag sa taong bayan. Alam niyo, ang dami niyong kasalanan. Yung mga major lang, no? Isa nga yung bigas. Lalo-lalo na, pangalawa, yung kay Duterte. Na dinideny nyo, kayong wala kayong kinalaman, pero iba yung nakikita namin. Iba yung napapanood namin sa inyong galawan. Na kayo ay isa sa malaking dahilan kung bakit nakulong si PRR dito. No, okay, yung sa bigas po, no? Ito gusto ko lang balikan, no? Kasi sa loobin ko talaga diyan, talagang pakitang tao lang. Isang band-aid. Kumbaga may sugat ka, napakalaki, lalagyan mo ng band-aid, which is hindi ho sapat. Alam niyo ho, nakikita ko isang problema dyan sa 20 pesos na bigas nyo. Kasi alam ko, unti-unti nyo nang napapatupad, no? Yung corruption ho. Kasi alam naman natin na pagkakakitaan lang yan ng mga negosyante. Yung murang bigas nga na-hoard. Paano pa kaya itong 20 pesos? Kasi sa totoo lang ho, hanggang ngayon, sa balita lang namin natitikman niya, 20 pesos na bigas ninyo. Hindi ho umaabot dito. No? So sana ho, kung talagang pangmaramihan niya, maraming makikinabang. No? So itigil niyo na po yung 20 pesos na bigas niyo kasi hindi naman ho talaga viable yan. No? Ang dami niyong mga eksperto, pero parang tila eksperto sa PR ang kinukuha nyo. Hindi yung eksperto sa tunay na kailangan ng tao. Nakukulangan ho kami, PBBM, masyadong hilaw yung inyong inihahain sa amin. Sana naman ho, magkaroon kayo ng maramdaman namin na may presidente kami na may masasandalan kami. Pero sa ngayon ho, puros kasinungalingan ng aming nakikita, no? Sasabihin ninyo na safe na lumabas sa lansangan ngayon dahil
mas safe ngayon kaysa sa panahon ni Duterte. Pero yan na naman ho. Iba ho ang aming nararanasan. Napakarami nyo hong kasalanan sa taong bayan. Ano ho ba ang gagawin natin dyan? Kumbaga, hindi tayo matatapos dito. Magsasanga-sanga ho ang inyong mga kasalanan. Ang inyong mga pagkukulang sa amin, sa taong bayan. No? Peace and order, 20 pesos na bigas. Si Duterte, yung balik, isa na iya ho, bumalik na naman yung tanimbala. No? Kasi wala na naman takot ang mga, ang naghahari-hari na naman dito, yung mga nakaupo. Kahit yung sa pinakamababa na rank and file na naka-pwesto dyan sa naiya, di ba? Meron na naman silang syndicated doon na magkakasama sila. Pero yun yung tataniman ng bala nyo. Di ba? Ang dami kong kasalanan. Kukulangin ho tayo ng isang isang araw. O eto, isa nyo pa hong kasalanan, no? Dahil sa kahinaan ng inyong pamumuno, alam nyo ho yun, nagsasanga-sanga na, no? Baga, naaabuso kayo dahil pasensya na po Pangulong Marcos, no? Wala hong respeto sa inyo yung mga nakaupo gaya sa naiya. Hindi na natatakot. Binalik ang tanimbala. Tapos nabalitaan nyo naman ho din siguro yung from Terminal 2 to Terminal 3 na sumakay ng airport taxi. Di po ba? 1,000 mahigit ang siningil. Although hindi po kayo direct involved, no, marami na naman magsasabi diyan yung basher na lahat na lang sinisisi sa inyo. Pero alam niyo ho, sanga-sanga yan eh. Kumbaga parang wala naman tayong namumunong matikas dito. Bakit ba't ako matatakot dito, di ba? Gagawin ko yung gusto ko. Sisingilin ko ng mahal to. No? Bahala ng pumangit ang imahe ng Pilipinas. Di ba? So, alam niyo yung mga maliliit na bagay na ganun na lalo nagpapahirap sa Pilipino. Sana ma-eliminate ho eh. Dahil hindi nyo naman kaya yung mga big time na ginagawa ng mga US, ng mga first world country. Di ba? So, marami ho. Comment lang kayo kung kayo ba'y nasisiyahan sa pamamalakad ni Bongbong o hindi. Maraming salamat po. Captain Tiago ulit.